July 23, nalubog ang maraming bahagi ng Metro Manila dahil sa matinding pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Karina na pinalakas ng habagat. Hayaan mo na yung gamit maanod. Huwag lang ikaw kasi malambot na yung ilalim. Ang mga bahay na ito sa Kaingin Road, Quezon City, halos bubong na lang ang makikita dahil sa taas ng baha. Mamaya anodin ka doon, tignan mo nga oh. Umalis na kayo dyan. Ang isang tanod ng barangay na si Reynaldo Dimal, napilitang lumusong para bantayan ang pagtaas ng baha at tulungan ang mga kapitbahay. Sunod na inasikaso ni Reynaldo ang kanilang bahay na pinasok na rin ng tubig. Kahit abot dibdib na ang baha, isinalban nila Reynaldo at ng kanyang asawang si Violeta ang ilan sa kanilang gamit. Kwento ng mga residente rito sa barangay Balingasa, Sitio 224. Kakaiba raw talaga yung bahang tumama sa kanilang lugar nung kasagsagan ng bagyong Karina at habagat. Umabot daw yun ng mahigit 6 feet. Nung bagyong Ondoy, ang baha dito nasa 5 feet lang daw. Nasugatan ka, tapos lumulusong ka dyan. Pagkatapos ng baha, nasa ospital ka na. Makalipas ang 2 linggo, isinugod si Reynaldo sa ospital nang lagnatin at makaramdam ng panghihina. Matamlay na siya, pabalik-balik na yung lagnat niya. Ang inom ng gamot, mawawala, tapos lalagnatin uli siya. Tapos giniginaw siya, nanginginig siya talaga ng ganun. Ano sinasabi? Sabi niya, tatrangkasuhin daw siya. Sabi ko, baka iba na yan. Kasi lumusong ka sa baha, tapos may sugat ka. Baka leptos na yan, sabi ko sa kanya. Ayaw niya? Ayaw niya. Inaantay muna niya. Umiinom naman kasi siya raw ng gamot. Tsaka, kampante na siya doon, di raw siya tatablad. Pagka-admit sa ospital, nangyari ang kinatatakutan ni Violeta. Kumpirmadong tinamaan si Reynaldo ng leptospirosis. Pero sa dami ng pasyente, hindi na nabigyan ng hospital bed si Reynaldo. Sa totoo lang, bawal ako magpuyat at magbantay sa ospital kasi cancer survivor ako eh. Sabi ko, tiwala lang, kaya natin yan. Pinapalakas mo loob Oo. niya. Pero sa loob mo, iba na nararamdaman. Nung may sakit ako, malakas din ng loob ko nun. Yan din ang sinasabi ko sa asawa ko, huwag kang mahina, kalalaki mong tao, takot ka sa karayom. Karayom lang yan, sabi ko sa kanya. Ako nga, kinaya ko, pero na-survive ko yun. Dahil hindi agad pumunta sa ospital, malala na raw ang kondisyon ni Reynaldo. Natakot ako, kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo yung loob mo. Iinom ka ng gamot. Susunod ka dun sa sinasabi ng doktor kasi gagaling ka pag sumunod. Huwag matigas ang ulo. Dagdag pa sa kalbaryo ni Reynaldo ang kakulangan ng kama sa public hospital na pinuntahan niya. Patuloy raw kasi ang pagdami ng mga pasyenteng isinusugod sa pagamutan. Kaya sa loob ng 5 araw na pagkaka-admit, sa isang wheelchair siya nanatili. Kahit mahirap ang sitwasyon, tiniis ito ni Reynaldo para gumaling. Nitong Miyerkules, nakapanayam ko siya habang nagpapagaling sa bahay. Ikinuwento niya sa akin ang pinagdaanan niya sa ospital. Ang dami niyo doon sa ward? Ang dami. May nag-aabang nga pag tumayo ka, may papalit sa'yo agad. Pasyente din? Kaya kailangan pag tumayo ka, iwanan mo yung may iwanan kang gamit. Ano po bang pakiramdam pag tinamaan ka ng ganyan? Ano nararamdaman mo? Parang manghihina ka, tatamlay yung katawan mo, hindi ka makakatulog. Pag umihi ka naman, hindi siya tuloy-tuloy. Putol-putol siya. O sa unang araw, anong ginawa ko sa inyo? Nilagyan ng catheter, tapos pinuwanan ng dugo para daw sa laboratory. Ang ibig sabihin po nun, hirap na kayo sa leptospirosis. Kalaban nyo pa yung puyat dahil wala kayong matulugan. Sa puyat ka Paliwanag daw sa kanila ng ospital. Priority nila yung hindi na nakakalakad, hindi naman pwedeng ihiga sila sa upuan. Kaya doon sila dinadala sa may mga kama. Yun yung mga nakakahiga. Nakakahiga. Saka yung mga karamihan tinutubuhan. So kayo kaya-kaya pa naman? Oo, nakakalakad pa naman ako. Ganun pa man, mahirap pa rin yun. Sa ngayon, mabuti na raw ang lagay ni Reynaldo at patuloy na nagpapalakas. Yung tao ang importante. Dito po sa lugar nyo, laging binabaha. Paano yun? Iwas na lang sa paglusong. Pag di nang importante, pwede nang di lumusong. Maliban kung talagang may importanteng sakripisyo ka na, basta iinom lang ng gamot. Sa San Lazaro Hospital,
Umabot sa 88 ang leptospirosis patients ang dinala sa kanilang emergency room at na-admit itong August 13. Dahil sa dami ng pasyente, gumawa na ng emergency room extension ng ospital. Inikot ng Chief Medical Professional Staff ng San Lazaro ang aming team sa iba't ibang ward kung saan naka-admit ang mga pasyenteng may leptospirosis. Sa ward na ito, 7 pasyente ang ginagamot. Sila ang itinuturing ng mga doktor na moderate to severe ang kondisyon. Ang iba, tinubuhan na dahil tinamaan na raw ang kanilang mga baga. Dito po sa kwarto, meron po kaming piniperitoneal dialysis at sila po ay nakakabit sa high flow nasal cannula kasi hirap na po sila huminga. Dok, bakit nangyayari yun? Ang hirap sa paghinga? Kasi naaatake na ng leptospirosis bacteria ang kanilang baga. So, nagkikreate po sila ngayon ng inflammation po doon at hirap sila huminga. Minsan po meron na pong pagdurugo sa baga, kaya minsan sumusuka sila ng dugo. Dito namin nakilala si Christian Bunalayaw, 22 taong gulang. Pangalawang araw pa lang daw niya sa ospital. Pero dahil kumalat na ang bakterya na dala ng leptospirosis sa kanyang katawan, tinamaan na rin ang kanyang kidney. Dahil dito, kinailangan na niyang magdialysis. Medyo kinabahan po, tapos tinatanong ko lang po sa kanila, sa mga kasama ko, kung kaya pa kayang gamutin kasi magdadalawang linggo na. Ito po, pinahindigan po ako ng para sa sa leptos, katulad po ng antibacteria, pati po ng ito po, dinadialysis. Naninilaw pa rin ang mga mata ni Christian, pero bumuti na raw ang kanyang kondisyon kumpara nung una siyang nakaramdam ng mga sintomas. Medyo nawala na po yung paninilaw ko, tsaka hindi na po katulad ng dati na as in sobrang dilaw po talaga. Hindi ko na po makita sa paligid ko, sobrang blurred na po lahat. Ano po, sakit ng ulo, tapos umiikot na po yung paningin ko, hindi na po ako makahinga. Tapos naninilaw na daw po yung mga katawan ko, yung mata ko, buong katawan ko po. Hindi ko na rin po kinakaya. Sobrang takot na takot po. Siyempre, bata pa po ako, may pangarap pa rin po ako sa buhay. Kinailangan daw suungin ni Christian ang baha sa kanilang lugar sa Caloocan City noong kasagsagan ng bagyo. Hindi na rin daw niya namalayan na may sugat siya noong panahong yon. Sobrang tindi po ng baha kasi po hindi po talaga kami makalabas ng area. Kung saan po kami naabutan, doon na lang po talaga kami. Hindi na rin po kami makagalaw ng maayos kasi nga po sobrang lakas ng agos sa labas. Niligas na lang po namin yung iba mga bata, buntis. Ganun, tinulungan na lang po namin sila makaalis ng skinita para po hindi na po sila abutan ng baha. Sa pediatric ward ng San Lazaro Hospital, iniinda naman ang 5 taong gulang na si JM. Hindi niya tunay na pangalan, ang pagsakit ng kanyang tiyan at ulo. Siya ang pinakabatang leptospirosis patient ng ospital nitong buwan. Masakit ma'am, tingnan niyo yung anak ko at halos lahat kaliwat kanan may tusok ng karayom. Hindi ko na po pag nga po kinukuhanan ng dugo, nalabas ako ma'am. Ay iyak po talaga. Gusto ko pong pinipigilan ko lang ma'am. Hindi rin po siya makakausap ng ayos. Sinasabi niya na iuwi ko na lang daw siya. Ay sabi ko nga po sa kanya, tiisin mo. Kasi mas gugustuhin ko naman na tusukin ka ng tusukin kaysa mawala ka sa akin ka ako. Hindi siya pwedeng ma-dialysis kasi ganun yung nangyari sa lolo niya. Na-dialysis, hindi nagtagal, nawala din. Ay, nasakit. Ano yung ayaw mo? Saan ko yung sakit ang Ayon sa ama ni JM, lumusong ang kanyang mag-iina sa baha para makalabas sa lumubog nilang bahay sa barangay Tatalon, Quezon City noong July 23. Yung baha po, umabot sa amin sa 3rd floor. Wala na kami mamangatan eh. Kumbaga, kung lalampas pa dun sa 3rd floor, ang choice namin ma'am, sa bubong na kami.
nababad sila, ma'am. 2 araw pa lang si JM sa ospital, pero patuloy ang pangamba ng kanyang ama dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakakaihi ang bata simula na lagyan ng catheter. Kaninang umaga po, nandito pa lang po yung ihi niya sa part na to. Nagpapasalamat naman po kahit paano na nandito na po, malapit na po dun sa bag. Pero dapat po umabot man lang sana nung 100 ml, ma'am. Ayon sa doktor ni JM, patuloy nilang minomonitor ang bata para masigurong malabanan ng kanyang katawan ang leptospirosis. Paliwanag ng Chief Medical Professional Staff ng ospital, pababa na raw ang mga kaso ng leptospirosis na dinadala sa kanila. Pero nakahanda pa rin silang tumanggap ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Yung incubation period ng leptospirosis is 2 days to 14 days or 2 weeks. Pero presently, we are now on the 20th day from July 24 kung saan nangyari si Typhoon Karina. Meron po kaming mga discharges. Yesterday, 94. Ngayon, 88. Ang admission rate po ng leptospirosis is bumababa na po. Ayon sa Department of Health o DOH, daga ang main carrier ng bakterya na tinatawag na Leptospira na siyang nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Ang ihi ng daga na kontaminado ng bakterya maaring humalo sa tubig baha. Ang bakterya posibleng makapasok sa bukas na parte ng katawan katulad ng mata, bibig, ilong, tenga at mga open wounds o sugat. Kung hindi maaagapan ang leptospirosis, maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kidney, liver failure, hirap sa paghinga at sa ilang pagkakataon, ang pagkamatay. Mula January hanggang August ngayong taon, mahigit 2,100 ang mga leptospirosis cases na naitala ng Department of Health. Bagamat mas mababa yan kung ikukumpara sa mga datos ng nakarang taon, 2,700, napakalaki naman ang sinipa ng mga leptospirosis cases sa loob lang ng 2 linggo mula July 21 hanggang August 3. Ngayong 2024, umabot na sa 244 ang naitalang fatalities o namatay dahil sa leptospirosis.